ni David sapagkat alam ni David kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanya. Alam ni David kung paano gumawa sa kanyang buhay ang Diyos. At alam ni David kung paano siya makasalanan at binagyang kapatawaran ng Diyos. Alam ni David kung paano siya iniligtas sa digmaan at pinagtagumpay siya ng Diyos. Dinalayo sa kapahamakan. Sa ating mga buhay, kinakailangan nilarawan din natin sa ating sarili na dakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. So, paano yun mangyari? Paano natin nilarawan ang pag-ibig ng Diyos sa atin? May apat na paraan na mailarawan natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Paano natin ilarawan? May apat na paraan. Una, ang kabutihan ng Diyos sa atin. Masasabi ba natin mabuti ang Diyos sa atin? Amen po ba? So, paano naging mabuti ang Diyos sa iyo? Ay, siyempre, pastor, pinapakain ako ng Diyos araw-araw. Ay mabuti ang Diyos sa akin. Binibigyan niya ako ng mga bagay, ng mga material na bagay, kaya mabuti ang Diyos sa akin. Napakabuti ng Diyos sa atin. Kung mabalikan natin ang verse 1 and 2, sinabi ni Yahweh, sinabi ni David, si Yahweh ay papurihan kung aking kaluluwa. Ang lahat ng nasa akin, magsipuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Si Yahweh ay papurihan kung aking kaluluwa. Huwag mong kaligtaan ang mabubuti niyang gawa. Napakaraming ginawa ng Diyos ng kabutihan kay David. Kaya sinabi ni David, papurihan ng Diyos ng kanyang kaluluwa. Inutusan ni David ang kanyang kaluluwa na purihin ang Diyos. At hindi lang yun. Sinabi na pa ng Diyos, sinabi pa David na lahat na napuri ang lahat ng nasa kanya. Ano ba ang mayroon si David na makapagbibigay kapurihan sa Diyos? Kasi sinabi niya, ang lahat ng nasa kanya ay makapagpuri sa Diyos. Ano ang mayroon si David nang nasa sa akin niya na itong mga bagay na nasa akin, itong mga tinatangkilit ko, itong ginagawa ko ay magbibigay itong kapurihan sa Diyos. Sa atin, ano ang mayroon tayong mga bagay na binigay sa atin ang kabutihan ng Diyos na magbibigay itong kapurihan sa Kanya? Una, ang kakayahan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Sino ang may kakayahan sa atin? May abilidad, may talent, may kakayahan magsalita, may kakayahan magkanta. Mayroon na tayo yan? Makapagbibigay ba ito ng kapurihan sa Diyos? Amen ba? Amen. Sino sa atin ang may material na bagay? May bahay, sino may bahay? Sino ay may lupa? Ito ba'y makapagbibigay ng kapurihan sa Diyos? Sino ang may katalinuhan sa atin? Ito ba'y makapagbibigay ng kapurihan sa Diyos? Sabi natin, lahat ng pinatangkilik niya, lahat ng nasa Kanya, ay magbibigay itong kapurihan sa Diyos. Purihin ang Diyos, sabi niya, purihin ang Diyos sa tuwina. Ibig sabihin ng sa tuwina, sa bawat pagkakataon, o sa bawat sandali na aking buhay, papupurihan natin ang Diyos. Sasabihin natin, aking kaluluwa, purihin mo ang Diyos sa bawat sandali ng ating buhay. Kaya ba natin gawin ito? Sa bawat sandali? Kasi, ano man natin ginagawa, sa salita man o sa gawa, dapat ipapurihan natin ang Diyos. Una, sabi dito, sabi David, ano namin kita ni David? Nagpapurit, magkabigay, papurit sa kanya. Sabi sa verse 3 and 12, ang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Sabi sa verse 3, ang lahat ng kasalanan siya ay nagpapatawad at anuman ang ating sakit, ginagamot niya lahat. Verse 12,
Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganyan niya inaalis ang ating mga kasalanan. So napakabuti talaga ng Diyos. Pinatawad ang ating mga kasalanan. Tapos kung gaano kalayo sa silangan sa kanluran, ganyan niya inaalis ang ating mga kasalanan. So kung hindi ba yung mangyari? Sapagkat ang Diyos ay mapagpatawad. Pero kung tatanungin natin ngayon, paano ka ba ngayon pinatawad ng Diyos sa iyong kasalanan? Paano ba tayo napatawad? Si David, nag-claim na David, idinikta ni David, sinabi ni David, na ang Diyos ay puro ng pagpatawad ay hinalibawan niya sa silangan, kakanluran, kung gaano ng kalayo, ganyan pinakalis ng Panginoon ang mga ating mga kasalanan. Ganyan kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay, sa panahon natin ngayon. Sa panahon ito ni David, sa panahon natin ngayon, si Kristo ang binigay na handog sa ipagpapatawad ng ating mga kasalanan. Sa panahon na tinanggap natin si Kristo, tumanggap at sumampalataya tayo kay Kristo, lahat ng ating mga kasalanan ay binura ng Diyos. Maging sa nakalipas, sa darating na mga pagkakasala, ay pinapatawad niya ng Diyos. Hindi man ibig sabihin gumawa na tayo sinadyang pagkakasala. Pero hindi man natin maiwasan na tayo ay magkasala. Dahil nasa mundo ka tayo ng pagkakasala. Subalit, pagharap natin sa Diyos, humingi tayo ng tawad sa Panginoon sa nagawa natin kasalanan, papatawarin tayo ng Diyos. Sapagkat sa Diyos ay puno ng pag-ibig. Little bit, sabi ito, nagbibigay siya ng kagalingan at kalayaan. Sa verse 3, sabi niya, ang lahat ng kasalanan niya ay mapapatawad. At ano ang aking sakit? Aking sakit, ginagamot niya lahat. So ano mang sakit, sabi ni David, ginagamot niya lahat. Lahat ng karamdaman na sinasabi na ginagamot niya. Tapos, verse 4, sabi niya, sa pingit ng kamatayan ako iniligtas at pinagpala ako sa pag-ibig niya habang sa salud niya dulog niya'y kasiyahan habang buhay katulad ng agila taglay ko'y kalakasan. Maraming tao ang kalimitan ng lulupay-pay spiritually. Pero pag tayo ay lumapit sa Panginoon, paglapit natin sa Panginoon, bibigyan tayo ng panibagong lakas. Ang sinasabing panibagong lakas dito ng pag ni David ay panibagong lakas espiritual na magiging kasing lakas ng kabataan ng panampalataya ng pananaw sa buhay. Subalit tatagpuan, kung tayo ay nagtitintig ng mga iba-ibang sakit, sakit ng kalooban, sama ng loob, at hindi natin maidulog yan sa Panginoon, hindi ka makakatanggap ng kagalingan. Namumuhay tayo, sabi nito sa binasa natin, pinalaya sa pagkaalipin. Kung hindi natin umpisa, hindi natin mapahayag sa Panginoon, patuloy tayo nakabilanggo at alipin tayo ng pagkakasala. Patuloy tayo nakabilanggo at alipin tayo ng kawalang pag-asa. Patuloy tayo nakabilanggo at alipin tayo ng sarili natin pagkukunwari. Bakit? Hindi tayo bukas sa Diyos. Hindi natin hinihintay sa Diyos. Kaya nga pag nag-usap ng doktor, pag nagpagaling tayo sa doktor, sasabihin ng doktor, ano ba ang naramdaman mo? Pag pinahayag natin sa doktor ang ating naramdaman, saan kasi yung magdadiagnose sa bawat isa natin, ang sakit mo ganito, ganito, ganito. Magkakaroon tayo ng kagalingan. Kung pinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, lahat ng ating salubin na pahayag natin sa Diyos, magkakaroon ito ng kagalingan. Magkakaroon ito ng magkakaroon tayo ng kalayaan. Bakit? Ang Diyos ay puno ng pag-ibig sa atin. Pangalawa,
Pangalawa, paano natin may describe ang pag-ibig ng Diyos?